Again, good morning, church. Very truly, coming together to worship our great God is a privilege we always joyfully celebrate. So, given this opportunity, let us enter His gate with thanksgiving and go into His courts with praise. Let us reverently honor God with a big clap of praise. Brothers and sisters, let us all together bow down our heads as we prepare to worship. In our silence, let us humbly come to the glorious presence of our holy and awesome God with our hearts so full of love for Him, grateful for His divine providence, grateful for abiding faith and confidence that enabled us to completely trust Him, and grateful to honor Him with our daily living. Let us praise our loving God for keeping us in His grace, and let us thank Him for His faithful promises. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. In our worship this morning, may we grasp the awesomeness of our Lord Jesus' love, who gave His life as an offering to God on the cross in our behalf. May we willingly submit to the transforming work of the Holy Spirit who lives in us. And may our worship be pleasing and acceptable for His honor and glory. Let us all stand up and let's sing our opening hymn, "O for a Thousand Tongues." Thousand tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of Thy name. Jesus, the name that soothes our fears, commands our sorrows cease. To music in the sinner's ears, 'tis life and health and peace. He breaks the power of casual sin. He sets the prisoner free. His blood can make the wicked clean. His blood availed for me. Hear ye deaf, His praise ye up. You loosen tongues employ. Ye blood, behold your Savior come, and meet ye name for joy. But glory to God and praise and love be ever given. By saints below and saints above, the church in earth and heaven. Let us read responsibly the call to praise and worship taken from Psalm 145, verses 1 to 5 and verses 7 and 9. I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. People, great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. Altogether, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Let us sing our
response for hymn of praise and worship. Great is thy faithfulness. Is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature and manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Let us all be seated and let us come to the Lord in prayer. Let me read to you our scripture for confession, taken from Psalm 19, verse 13. Keep your servant also from willful sin. May they not rule over me. Then I will be blameless, innocent of great transgression. Let us pray. Sovereign and holy God, we come before you in awe and reverence, adoring you as the Lord who reigns in perfect righteousness. You are pure in all your ways, faithful in all your works, and glorious in your holiness. Nothing escapes your sight. You know our words before we speak them, and our thoughts before they are formed. We praise you because you are not only the judge of the all earth, but also the gracious God who delights to show mercy
to your people. Gracious Father, in the light of your holiness, we confess that we are sinners by nature and by choice. We acknowledge that apart from your grace, our hearts are inclined toward pride and rebellion. We confess our presumptuous sins, those moments when we knowingly resist your will and choose our own way. Forgive us for trusting in ourselves, excusing our disobedience, and living as though we were masters of our own lives. Lord, we also confess the hidden faults in our hearts, the sins we failed to see, and the motives we failed to examine. Cleanse us from sins unknown to us, but never hidden from you. Left to our own selves, sin would surely rule over us. But we confess that you alone are able to restrain it. Keep us, O Lord, we pray, from being dominated by sin, and guard us by your preserving grace. Lord, we thank you that our righteousness does not rest in our obedience, but in the finished work of Christ. Count us blameless not because of what we have done, but because we are clothed in the righteousness of your Son. By your Spirit, lead us into grateful obedience, that our lives may reflect your holiness and bring glory to your name. We offer this prayer in humility and faith, trusting in your mercy and resting in your grace through Jesus Christ our Lord, and in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. For our hymn of response, let's sing Search Me, O God. Know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Praise thee, Lord, for cleansing me from sin. Fulfill thy word and make me pure within. Fill me with fire, where once I burned with shame. Grant my desires, magnify thy name. Nanyanyahan ko po sa sandaling ito yung mga bata, yung mga children at yung mga teacher nila na pumunta po dito sa harapan. At kayo po yung pagpe-pray ng ating preacher, si Elder Fred. Ito na lang. Wala ibang mic. Ayun. Amen. Praise God. Aming Diyos, muli naming tinataas ang gawain mo to sa araw na ito. Ikaw lamang ang nais naming maitaas, lalo na po sa mga batang ito, Panginoon, na mag-aaral ng iyong mga salita. Lord, hayaan mo na ang mga batang ito, Lord, na yung mga salita na kanilang pag-aaralan ay tumimo ito
hanggang sa kanilang paglaki, O Diyos, na magiging Lord, dahilan ng paglago ng kanilang relasyon sa iyo, O Diyos. Gabayan mo rin po, Panginoon, ang mga guro ng mga batang ito, na may guide nila ang mga batang ito sa isang mabuting pamumuhay na naayon sa iyong kalooban. Salamat po sa ministry ng Children Ministry, Panginoon. I-bless mo nga po ang ministry ito. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, for our hymn of response, let's sing Hear Our Prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us, and grant us thy peace. Let us all stand, please. And let us all together read the scripture text for today's message, which was taken from Lamentations 3, verses 22 to 23. All together. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. For our hymn of response, let's sing Breath on Me, Breath of God. Of God, fill me with that I may have what thou dost love, and do what thou dost do. Breathe on me, of God, until my heart is pure. Till in thee I live one will to do and do. Please be seated. Brothers and sisters, praise and thanksgiving to God that by His grace, the elders of our church have the privilege to stand behind the pulpit to minister to us the Word of God. And this morning, let us praise God for our beloved Elder Fred Barque. Amen. Thank you, Lord, sa bagong salamin, courtesy by Elder Jacob and Sister Tere. Salamat, niliwanag niyo buhay ko. Malinaw yung tingin ko ngayon. So, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Isang karangalan muli sa Diyos na magamit ang buhay ko upang magatid ng mensahe ng Panginoon sa ating lahat. So sa pagpapatuloy po ng ating team in this first quarter of the year, ang ating team ay reaffirming our reformed roots. Ito po ay hango sa Romans chapter 8 verse 29 to 30. Ito po ay tumutukoy sa plano ng Diyos para sa mga mananampalataya na nagpapakita ng walang hanggang gawain ng Diyos. Mula sa naunang kaalaman hanggang sa kaluwalhatian ay tinitiyak ng Diyos na ang mga tinawag niya ay magiging katulad ni Jesus ayon sa kanyang larawan. Pinawalang sala at sa huli ay luluwalhatiin niya. At ginagantiyan
na ang kaligtasan ng isang mananampalataya ay dapat makita ang espiritual na paglago patungo sa pagkakatulad kay Kristo. Ito po yung ibig sabihin po, hindi lang tayo basta pinili ng Diyos. Hindi lang tayo basta tinawag ng Diyos, kundi patuloy siyang kumikilos sa buhay natin hanggang sa maging katulad natin si Kristo Jesus. Alam niyo po, napakaganda no, yung pagkasunod-sunod ng tema natin sa buwan na ito, na nanaayon dun sa ating main theme ng reaffirming. So, ang unang tema, nung nakaraang first week, na inatid sa atin ni Pastor Kokoy, ay yung tungkol sa sovereignty of God. Tumutukoy ito sa kakayanan ng Diyos na magmahal. Tumutukoy ito sa kakayanan ng Diyos na magpatawad. Tumutukoy sa kakayanan ng Diyos na magligtas at tumutukoy sa kakayanan ng Diyos na baguhin ang mundo maging ang buhay nating mga tao. Dahil ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa mundo. Yung pangalawang tema na hatid ng ating mensahero ng Diyos na si Elder Jacob ay tungkol sa the holiness of God. Ito naman ay tumutukoy sa kabanalan ng Diyos na dapat bilang mga tinawag at inirang ng Diyos, dapat laging nakikita sa atin yung kabanalan ng Diyos. Na mula sa kabanalan ng Diyos, dapat lagi natin nakikita sa atin yung kabutihan, yung kabaitan, yung kababaang loob. Sabi nga po ni Elder Jacob, dapat hindi lamang tayo linggo ay banal. O hindi lang tayo dapat mabait paglinggo. Kapatid, sa pagiging born again Christian, kapag sinabi po natin born again Christian tayo, tandaan po natin, ang lahat po ng tao ay nakatingin sa atin. Ang lahat ng tao ay nakapokus sa atin at nag-observe. Ano nga ba ang meron sa pagiging born again Christian? O ano ba yung tama sa pagiging born again Christian? Kapag tayo po bilang mga tinawag at walang nakitang kakaiba sa atin against the non-believers, maaring sabihin ng mga tao, hindi ko kailangan maging born again Christian kung pare-paro lamang ang ating mga ugali. Ang pangatlong tema ng ating buwan na ito ay yung tungkol naman sa grace and mercy ng Diyos na inatid ni Pastor Kokoy uli. Na kaya lamang tayo patuloy na nabubuhay sa mundong ito ay dahil sa grace and mercy ng Diyos. Na kaya lamang tayo nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa darating na hinaharap ay dahil sa mercy and grace ng Diyos. At hindi po natin kayang mabago sa sarili lamang natin kung wala ang grace and mercy ng Diyos. Amen po? Kaya naman po, sa oras na ito, pagsaluhan natin yung katapatan naman ng Diyos. Ang mensahe po ng Panginoon ay pamagat na the faithfulness of God, ito ay hango naman sa Lamentation chapter 3, verse 22 to 23. Sabi po ulit sa ating passage, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassion never fail, His mercy are new every morning, great is thy faithfulness. Sandali po tayong manalangin. Ama namin Diyos, kami po muli nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong katapatan, kadakilaan, pagmamahal na walang sama at kabagan sa aming buhay. Salamat po sa pribileyo na muli, Panginoon, maririnig namin ang iyong tinig sa oras na ito. Ikaw lamang ang nais namin maitaas sa oras na ito, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang ang iyong bangligod bilang tuntungan ng iyong salita. Ikaw pong makita sa aking pagkatao at hindi ang aking sarili, Panginoon.
Sa iyo namin tinatagubilin ang mga salitang ito, Panginoon, na buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, na tanggapin ang aming matutunan sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen and amen. Dito po sa King James Version, mapapansin po natin, gumamit ang salitang mercy sa halip na compassion. Ang sabi po sa ating passage, His mercy are new every morning, great is thy faithfulness. So ito po yung isang dahilan upang purihin natin ang Diyos. Amen po ba? Isinulat ni Propeta Jeremias ang aklat ng Panagoy sa isang panahon ng kalungkutan na kung saan ang Jerusalem ay nagdadalamhati matapos ng dating dakilang lungsod ng Jerusalem ay bumagsak sa Babylonia. Noong mga 586 BC o before Christ, ang aklat ay naglalarawan ng malaking pagdurusa at malaking pag-asa. At sa inyong patula, ang pangunahing tema ng aklat na ito ay ang paghuhukom ng Diyos sa kasalanan ng Juda, pati na rin ang kanilang awa para sa kanyang bayan. Ang aklat po na ito ay naglalaman ng mga panagoy o malakas na sigaw ng Jerusalem na tumutukoy sa pagdurusa at sakit, ngunit dito po sa chapter 3, sa gitna ng aklat, mayroong isang magandang talata na punong-puno ng pagtitiwala at pag-asa. So sa ating pong textual background, ang aklat ng Panagoy chapter 3 verse 22 to 23 ay may dalawang mahalagang paksa na nagsasaad ng katapatan ng Diyos. Ang una, the Lord great love o steadfast love sa ibang salin. Ang talatang ito ay naranasan ng Israel at nanatili kahit sa mga panahon ng kaguluhan at banal na paghahatol. Sinasabi sa aklat na ito ng Lamentation na kailanman hindi tumigil ang Diyos sa pag-ibig sa Israel sa kabila ng disiplina ng Diyos sa kanila. The Hebrew word translated great love, ito po ay ginamit ng 250 beses sa lumang tipan. At ito ay tumutukoy siyempre sa pag-ibig. Ngunit ito rin ay sumasaklaw sa mga elemento ng biyaya, ng awa, ng kabutihan, kapatawaran, habag, at katapatan ng Diyos. Ito po yung dakilang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan na nagligtas sa kanila mula sa ganap na paglipol ng Babylonia, tulad po ng alam nating lahat. Sa kasaysayan, sa kalaunan, ibinalik ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang lupain at muli silang pinagpala. Ang pangalawang paksa dito sa aklat ng Panagoy ng ating passage na nagsasaad ng katapatan ng Diyos ay God's unfailing compassion or mercy, na tumutukoy sa hindi nagmamaliw na awa at malasakit ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ng awa sa Biblia ay ang paghawak ng Diyos sa isang makatarungang parusa. Ang partikular na salitang Hebreo ay ginamit sa mga Panagoy chapter 3 verse 22 ay may kinalaman sa mahinahong pag-ibig, dakilang habag ng Diyos sa kanyang bayan, kung saan ganito rin po ang sinabi ni Propeta Isaiah sa chapter 63 verse 7, the Lord has pity on his suffering. In fact, Isaiah says, God's mercy are new every morning. Sa ating pong textual analysis, kapatid, madali lang mawalan ng pag-asa kapag ang buhay ay tila labis na nakakapagod. Ngunit ang mga talata sa ating passage ay nagpapaalala o nagdadala ng walang hanggang mensahe para sa atin. Hindi alintana kung gaano kaseryoso ang ating kalagayan, subalit ang mensaheng hatid sa talatang ito na ang habag at katapatan ng Diyos ay hindi kailanman nauubos
at ang habag ng Diyos ay laging bago tuwing umaga. So dako po tayo sa ating paksa ng ating passage na nagsasaad ng katapatan ng Diyos na sa kabila ng pagluha at sakit ng bayang Israel, ang aklat na ito ay naglalaman pa rin ng isang kamangha-manghang mensahe ng pag-asa, at dito makikita natin ang kahulugan ng Lamentation, chapter 3, verse 22 to 23. So the first theme, because of the Lord's great love. So nais parating ng ating passage, because of the Lord's great love, we are not consumed. Kapatid, tanong ko lang po, as a Christian na may tunay na pananalig sa Diyos, take note po, Christian na may tunay na pananalig sa Diyos, sino po sa atin ang nadaignan ng mga problema? Meron po ba? As a chosen people of God, naramdaman na po ba natin na pinabayaan tayo ng Diyos? Kung hindi po, praise God. Ibig sabihin lamang, sumasa atin ng Diyos. Amen po. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Ang ibig pong sabihin ng consume sa Biblia ay ganap na nawasak, nagamit, natapos o nangyari na. Sa Greek at Hebrew, ang salitang consume is pointing to total eradication or complete transformation. Ulitin ko lamang po, sa Greek at Hebrew, ang salitang consume is pointing to total eradication or complete transformation. So ibig sabihin po, inihanda at inayos na ng Diyos ang lahat para sa atin nung una pa man, bago pa tayo pinili at tinawag ng Diyos. Kaya't wala tayong dapat na ikabahala. Amen po? Kung meron mang changes sa buhay at pagkatao natin, hindi ito sarili nating gawa. But because ito po ay pagkilos ng Diyos mula sa kanyang katapatan at pagmamahal sa ating lahat. Napakasarap po pakinggan o sa pandinig na sinasabi ng ating passage, we are not consumed, because of the Lord's great love, we are not consumed. O hindi tayo kayang tibagin ng anumang bagay sa mundong ito dahil nasa ilalim tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kung sumusuong man tayo sa mga trahedya, gaya ng Israel, na iniisip ng Israel noon na hindi na sila mahal ng Diyos, subalit ang ating passage po ay nagpapaalala sa ating lahat na tapat at mahal tayo ng Diyos mula sa simula hanggang ngayon. Ang God's great love po ay isinalin sa salitang steadfast love, means firmly fixed or immovable. Sa Tagalog, matibay, matatag, hindi natitinag na pag-ibig ng Diyos. And this is the reason so that we are not consumed. Amen po. Ang sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 38, ang pagmamahal ng Diyos ay nakatakda na sa lahat ng nananalig sa Diyos at sa mga hinirang niya. At walang bagay na makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin, maging ito man ay kamatayan. And because of God's great love, susunod lahat sa atin. Kaya naman po, pinapaalala ng ating passage na panaltiin natin sa ating isipan na ang katapatan at pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga hinirang ay magpakailanman. Pangalawa, because of the Lord's great love, His compassion never fail. So ito po ay nakabatay sa unang bahagi ng ating passage. Nanghabag at malasakit ng Diyos sa kanyang mga hinirang ay isang produkto ng kanyang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay matatag at walang hanggan. So ganoon din po ang kanyang habag. Ang word po na compassion na tumutukoy sa mga kabiguan or fail, sa salitang Hebreo, ang ibig sabihin ng fail ay kala. It means complete, be concluded, begun, be finished,
be accomplished or come to an end. Mga salitang tumutukoy sa wakas o kabiguan. Subalit mga kapatid, ipinaparating sa atin ng ating passage, Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, na kung dumadanas man tayo ng kabiguan gaya ng nangyari sa bayan ng Israel, na ang habag ng Diyos sa iyo o sa akin o sa ating lahat ay hindi kailanman matatapos. Hindi kailanman magwawakas o darating sa isang wakas, at kailanman hindi tayo bibiguin ng Diyos. His compassion never fail because God's love is steadfast. His mercy, compassion will continue or through eternity. Ang pangatlong ipinaparating ng ating passage, number 3, because of the Lord's great love, God's mercy are new every morning. So ipinaparating ng ating passage na sa bawat oras na tayo'y nagigising, God's mercy are new para sa ating lahat. Ito ang isang paraan ng pagpapakita ng katapatan at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat o sa lahat ng nananalig sa Kanya. Na ang habag ng Diyos ay hindi kailanman mauubos. Gaano man tayo kadalas, kapatid, umasa sa habag ng Diyos, meron at meron tayong higit na pag-asa sa araw ng bukas. Subalit mga kapatid, ang God's mercy o ang kahabagan ng Diyos na inilalaan sa ating lahat, hindi po ito isang gate out of hell or pre-card na maaari nating abusuhin. Hindi ito isang lisensya upang magkasala hanggat gusto natin. Sa halip, ipinaparating sa atin ng ating passage, ito po ay isang pagkakataon na maaari tayong bumalik sa Diyos. Na kahit na po tayo ay nagkakamali, thank you po, o nahuhulog tayo sa bangin ng kasalanan, ang God's great love ay maaari pa rin tayong bumalik sa Diyos. And we don't need to worry about God's mercy running dry because God's mercy are new every morning for us. Amen po? Excuse po. Ang sabi nga po sa aklat ng Isayas, sabi po sa aklat ng Isayas, hali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking paputin tulad ng yelo o bulak. So sinasabi lamang po sa verse na ito, na ang habag at katapatan at pagmamahal ng Diyos ay open para sa lahat, lalo na sa kanyang mga hinirang. Alam niyo po mga kapatid, habang pinag-aaralan ko ang passage na ito, na-amaze po ako. Napawaw na lamang ako. Bakit po? Kasi sino tayong mga tao para paglaanan ng Diyos ng kanyang katapatan at pagmamahal? Sino po tayong mga tao para kahabagan ng Diyos? Dahil sa una pa lang, sa paningin ng Diyos, marumi tayo dahil sa ating mga kasalanan. Pero may sagot po ang Diyos sa mga tanong ko. Isaiah chapter 46 verse 4, ang sabi, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ang magandang sinabi dito sa verse na ito, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. So ang sabi po ng Diyos, nilikha ko kayo. Kung nagkakamali man kayo, pag-aari ko pa rin kayo at mahalaga kayo sa akin. Kaya nga po, ini-encourage ko ang mga kabataan na mahalin natin ang ating mga magulang. Dahil ang mga magulang, kahit nagkakamali ang kanilang mga anak, papadama at papadama pa rin nila ang pagmamahal nila sa kanilang anak.
Gaya po ng ating Diyos. Na maski na hanggang ngayon ay nagkakasala tayo, ang Diyos ay nagmamahal sa atin noon hanggang ngayon. Ang pang-apat na pinaparating ng ating passage, because of the Lord's great love, Jeremiah says, great is your faithfulness. Ito po ang namutawi sa mga labi ni Jeremiah. Sa kabila ng kanilang kasalanan sa Diyos, nadama pa rin nila ang pagmamahal at tabag ng Diyos sa kanila. Ang huling bahagi na ito ay nag-uugnay sa buong talata. Sinasabi sa verse na ito, tumatanggap tayo ng awa at tabag, hindi po dahil tayo ay tapat, kundi dahil ang Diyos ay tapat sa atin. At ang kanyang katapatan at ang kanyang pangako ang nagbibigay daan sa atin upang matanggap natin ang kanyang mga awa. Ang tanong, paano ba natin tinatanggap ang kabagan ng Diyos sa araw-araw? So dako po tayo sa pangalawang theme o paksa na nagsasaad ng katapatan ng Diyos. Second theme, God's unfailing compassion or mercy. Again, how do we receive God's mercy every day? Number one, to receive God's mercy every day, embracing God's mercy through faith. Mga kapatid, mas matatanggap lang natin ang kahabagan ng Diyos kung ganap ang ating pananampalataya. Ayon nga po sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So ang verse na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ang kasiguraduhan sa kung ano ang ating inaasahan at katiyakan sa kung ano ang hindi natin nakikita. So ibig sabihin po, ang pananampalataya natin ang susi para maranasan natin ang pagmamahal, ang kahabagan at katapatan ng Diyos. Kaya nga po ang pananampalataya na meron tayo ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ating pinaniniwalaan sa ating mga isipan, kundi pati na rin sa kung paano natin ito pinamumuhay. Ang sabi nga po sa James chapter 2 verse 26, faith without work is dead. So sinasabi lamang ni James sa verse na ito na dapat nagkakaroon tayo ng direktang epekto o resulta sa kung ano ang ating ginagawa at pinaniniwalaan. Na kapag tunay nating sinasabuhay ang ating pananampalataya, binabago nito ang araw-araw nating buhay. Tinutulungan tayo ng ating pananampalataya na makamit natin ang mga ninanais natin. Pansinin po natin dito sa Lamentation chapter 5 verse 22. Sinasabi, ang sabi ni Jeremiah, talaga bang itinakwil mo na kami? Suktulan na bang talaga ang galit mo sa amin? So pinapakita dito sa verse na ito na halos nawala na ng pag-asa si Jeremiah. Subalit dahil meron siyang pananampalataya sa Diyos at naniniwala si Jeremiah, natutulungan pa rin siya ng Diyos. Kaya't ang ginawa ni Jeremiah ay patuloy lamang siyang nanagoy sa Diyos. Kaya't naranasan nilang muli ang kahabagan ng Diyos sa kanila. So ibig sabihin po, hindi masasayang kapatid ang pananampalataya natin kay Jesus. Na kung saan ang pananampalataya natin na meron tayo ngayon ay mula rin naman sa Diyos. At nang dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, natatanggap natin ang habag ng Diyos. Amen po? So ang aral, ang pananampalataya natin ang tugon sa dakila at matatag na pag-ibig ng Diyos na ipinapakita sa atin. Ang Diyos po ang gumagawa ng mabigat na trabaho para sa atin at bilang tugon, dapat lamang na ilagak natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Again, how do we receive God's mercy every day?
Number 2, to receive God's mercy every day, tapping into God's mercy with prayer. Kapatid, ang awa o kahabagan ng Diyos ay tunay at maasahan in the good or bad season. Ngunit minsan, sa kaguluhan ng ating buhay, kailangan nating makita ang katotohanan na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng mga bagay mula sa Diyos. Dito po sa Lucas chapter 22 verse 39, ang pag-akyat po ng Panginoong Hesus sa bundok ng Olibo ay isang regular na gawain ng Panginoon upang manalangin, hindi lamang sa panahon ng krisis. Itinuturo po sa talatang ito kung paano tayo kumonekta sa Diyos. Ang panalangin ang nagtuturo sa ating mga puso na maging bukas upang tanggapin natin ang kaaliwang ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang ating panalangin ay maaari tayong makahanap ng lakas. Sa pamamagitan ng panalangin, pinapatibay nito ang ating kalooban. At ang panalangin, ang katiyakan na ang habag ng Diyos ay may babalik tuwing umaga anuman ang ating hinaharap. Kaya nga po mga kapatid, mahalaga po sa buhay nating mga Kristiyano ang pananalangin. Ang panalangin po ang umuugnay sa atin sa Diyos. Ang panalangin ang bumubuo ng relasyon natin sa Diyos. Ang panalangin ang isa sa nagpapalago ng ating espiritual na pamumuhay. Kaya nga po, our prayer is the way to receive God's mercy every day. Again, how do we receive God's mercy every day? Number 3, to receive God's mercy every day, finding God's mercy by being still. Dito po sa mundo, namumuhay tayo na punong-puno ng ingay. Mga impormasyon na walang katapusan na nagdudulot lamang ng pagkaabala sa ating buhay. At sa gitna ng kaguluhan sa paligid natin, halos hindi na natin nadidinig ang tinig ng Diyos. Kaya't napakahalaga po ang pananatiling mahinaw ang isang Kristiyano na hindi sumasabay sa gulo ng mundo upang sa ganon marinig natin ang tinig ng Diyos. Ayon po sa awit 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be praised among the nation. I will be praised in the earth. Ang verse po na ito ay tumutukoy sa pagiging mahinahon at pagkilala sa pinakamataas at makapangyarihang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay maging sa ating buhay. Lalo na kapag ang kalagayan natin ay tila magulo at walang pag-asa. Psalm says, be still and know that I am God. Kapatid, ang verse na ito ay isang panawagan noon hanggang ngayon na lumayo tayo sa ingay ng mundo o sa anumang kaguluhan, sa halip maglaan tayo ng oras para sa kung ano ang talagang mahalaga na dapat nating makita sa ating buhay. Kung mapapansin po natin mga kapatid, sa araw ng ating pagsamba, madalas mapapansin natin ang liturgies, nagpapaalala na i-silent natin ang ating mga cellphone. Bakit po? Upang sandali nating kalimutan ang mga gumugulo sa ating isipan, sa halip maituon natin ang ating puso at isipan sa kung ano ang tinig na nais parating ng Diyos sa atin mula sa kanyang mensahe. Minsan po, aminin po natin na sobra tayong nagpapadala sa mga makinarya ng mundo. Nagiging busy tayo at nag-aalala sa lahat ng bagay. The Psalm says, be still and know that I am God. Sinasabi po sa verse na ito, calm down. Huwag tayong magpadala sa gulo ng mundo. Payapain natin ang ating kalooban.
puso at isipan. Sa halip, mag-focus tayo sa kadakilaan at katapatan ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, being still is more challenging than ever in our culture, but it's also more important than ever. Bakit po mahalaga ang manatiling mahinahon ang isang Kristiyano? Dahil mas nakakapag-isip tayo sa kung ano ang tama. Mas nakikita natin sa kung ano ang pinakamabuti. Ayon nga po sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban sa gayon. Maggagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Again, how do we receive God's mercy every day? Number 4, to receive God's mercy every day, remember God's faithfulness. Dito po sa chapter 3, verse 1 hanggang 20, naalala ni Jeremiah ang hirap ng kanilang sinapit na pagdurusa na para bang iniwan na sila ng Diyos at wala na silang pag-asa. Subalit sa chapter 3, verse 21, nagliwanag ang isipan ni Jeremiah. Dahil naalala niya ang magandang katangian ng Diyos, ang dakilang pagmamahal ng Diyos, ang habag ng Diyos. Kaya't nasambit ni Jeremiah sa verse 23, great is thy faithfulness. Gaya po ng inawit natin kanina, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercy I see. So ang lesson, to receive God's mercy every day, focus on God's character. Na kapag ang buhay natin ay labis na wasak, sabi ni Jeremiah, ituon natin ang ating isipan sa Diyos sa halip na sa sariling pagdurusa na nagdudulot lamang sa atin ng panghihina at kawalan ng pag-asa. Focus on God's character sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa manakaraang kabutihan at katapatan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po sa mga sumunod na talata dito sa ating passage, chapter 3 verse 25 to 27, ay mga salitang paghihikayat ni Jeremiah sa mga manampalataya na dumadanas ng kabigatan sa buhay. Binibigyan din po dito sa talatang ito mula sa kaligtasang natanggap natin sa Diyos. Sabi ni Jeremiah, magtiwala lamang tayo at maging matiisin sa halip na tayo ay magpanik. Again, how do we receive God's mercy every day? Number 5, to receive God's mercy every day by focusing on God's mercies. Ang awa po ng Diyos ay nilarawan sa Biblia bilang matatag, maawain, at muling binabago araw-araw. Ang God's mercy ng Diyos ay nag-aalok ng kapatawaran at biyaya sa halip na nararapat na parusa. Binibigyan din po sa passage na ito na ang awa ng Diyos ay hindi natatapos. Laging sagana, laging bago tuwing umaga. Ito po ang sentro ng kaligtasan na natanggap natin mula sa malalim na pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Kaya nga po tayong mga mananampalataya ni Kristo Jesus, kahit na po nagkakasala pa rin tayo hanggang ngayon, ayon sa 1 John 1:8, chapter 1 verse 8 to 9, na sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus, madali lang natin nakakamit ang kapatawaran dahil ang Diyos ay tapat, matuwid, at ang kahabagan ng Diyos ay palaging bago para sa ating lahat. So dito po sa ating passage, bagamat damang-dama ni Jeremiah ang kabigatan na sinapit nila sa kamay ng Babylonia, hindi po nagpadaig si Jeremiah.
sa bagyong dumarating sa kanilang buhay, sa halip itinuon niya ang kanyang isipan sa Diyos. Kapatid, tandaan po natin, hindi po natin matatanggap ang mga awa ng Diyos kung hindi tayo lalapit sa Diyos. Madalas nating namimiss ang awa ng Diyos simply because hindi tayo active o naghahanap para sa mga ito. So ang aral po, balik ulit tayo sa pagiging mahinahon. Maglaan tayo ng oras sa bawat araw upang pagnilayan ang kanyang kabutihan at naisin nating makita ang kanyang awa ng mas malinaw sa pamamagitan ng mga hakbang gaya ng pananampalataya, pananalangin, kainahunan, pag-alaala sa katapatan ng Diyos at pag-focus sa kabutihan ng Diyos. Ito po ang mga paraan para matuklasan natin na mas nakatutok tayong lagi na naririnig ang awa ng Diyos sa ating buhay. Sa ating pong pagtatapos, ang pag-ibig po ng Diyos at ang kanyang kahabagan ay mula sa kanyang katapatan para sa ating lahat. Ano man po ang ating sitwasyon o nagawa, saan man tayo mapunta o nagkamali, ang mga awa ng Diyos ay bago para sa iyo, sa akin, sa tuwing umaga. Ang kanyang matatag na pag-ibig ay hindi kailanman mabibigo sa atin. Ang Diyos po ang gumagawa ng paraan para makabalik tayo sa Kanya na mamuhay sa pag-ibig, saya, kapayapaan na meron ang Diyos para sa atin. Kaya nga po, ang aklat ng Lamentation chapter 3 verse 22 to 23 ay isang makapangyarihang paalala kung saan dapat makita natin ang ginawa ng Diyos para sa atin. At ito po ay isang taludtod na dapat pagmunian ng bawat isa sa atin at paalala sa ating isipan. To God be glory, tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyong matatag na pag-ibig na hindi kailanman matatapos. Salamat sa iyong mga awa na laging bago sa bawat umaga para sa aming buhay. Na habang kami ay nakakalimot, ikaw ang Diyos na tiling tapat sa aming mga hinirang mo. Salamat po, Panginoon, sa mga aral mo na amin narinig, na matuto kaming magtiwala sa iyong dakilang katapatan upang dalhin kami sa kabila ng mga pagsubok, maging matatag at mapuro kami ng pag-asa mula sa iyong habag na kailanman ay hindi mabibigo. Panginoon, gabayan mo po kami mula sa iyong biyaya upang mamuhay kami ng may tapang. Salamat po sa mga bagong pagkakataon na iyong ibinibigay sa amin at nagpapaalala na ikaw ay palagi naming kasama sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas, ito pong aming samudalangin. Amen and amen. Maraming salamat, Elder Fred, for sharing to us the message from the Word of God. Tayo po'y lahat tumayo, and let's sing our hymn of response. Be exalted, O God. Sing. Praises to thee among
Let's all be seated. Brothers and sisters, as our grateful response to the goodness and faithfulness of our loving God, let us honor Him with our tithes and offerings. Let me read to you a reminder when we bring our offerings, taken from Psalm 116, verses 17 and 18. It says, I will sacrifice a thanks offering to you and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. Let us pray. Gracious and sovereign God, our loving Father in heaven, we come before you with hearts full of great gratitude. Everything we have comes from your hand. Our lives, our strength, our daily provision, and every good gift. You are the giver of all things, and you sustain us by your faithful care. As we now bring our tithes and offerings, we confess that we are simply returning a portion of what already belongs to you. Lord, we ask that you would bless and sanctify these gifts that are laid before you today. Use them for the furtherance of your kingdom, for the proclamation of the gospel, for the work of your church, and for the care of those in need. May these offerings be used wisely, faithfully, and for your glory alone, so that your name may be honored in this place and beyond. We also lift up before you those who give today with willing and cheerful hearts. Bless them, O Lord, not merely with material provision, but with deeper faith, contentment, and joy in Christ. Teach us all to trust you fully as our faithful provider, knowing that you are sufficient for every need according to your perfect will. And Father, we do not forget those among us who desire to give but are not able to do so at this time. You know their circumstances, their struggles, their hearts. Comfort them, Father, provide for them, and remind them that their worth before you is not measured by what they give, but by the grace they have received in Christ. Help them rest in your mercy and trust in your timing. All this we humbly offer to you, dedicating ourselves anew to live for your glory alone. We pray all this with thankful hearts in the presence and powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Let us all stand for our doxology.
Please remain standing. Tawagin ko po si Elder Fred for our closing prayer and benediction. Ama naming Diyos, muli, maraming salamat sa narinig namin na kung paano ka naging tapat sa aming buhay. Salamat po na kailanman ay hindi ka nagsawa sa amin na kami iyong lingapin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Ikaw pa rin yung Diyos na patuloy na nagmamahal, nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po, Diyos. Tunay nga, Panginoon, na kung wala ka sa aming buhay, Lord, wala po kami. Hindi ganito ang aming kalagayan. Salamat po. Dahil kailanman, hindi natapos ang iyong habag sa amin. Patuloy kang nagbibigay ng bagong pagkakataon. Patuloy kang nagbibigay ng bagong pag-asa sa aming buhay. Lord, thank you. Thank you, Holy Spirit, na siyang gumagabay sa amin. Thank you, Jesus, na nagpapalakas ng aming pagkatao. Lord, dalangin namin sa buhay namin ito, hayaan mo na hindi ito masayang na buhay na binigay mo sa amin, na bagkos, Panginoon, sa buhay namin ito ay mabigyan ka namin ng kaluguran, kaluwalhatian na sa iyo lamang nararapat. Lord, salamat sa buhay na ito. Salamat sa bawat pangarap na tinutugon mo. Salamat sa pagsasaayos ng aming buhay. Salamat, God Jesus, kay buti-buti mo, kay dakilam. Salamat sa iyong katapatan. Mga kapatid, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His face to you and give you peace. Humayo po tayo na taglay ang kapayapaan, katapatan at pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa atin, magpakailanman. To God be the glory. Let's all be seated. Tuloy po tayo sa ating greetings and announcement. No? Meron po tayong 4 na bisita ngayon. 4, hindi ako nagkakamali. Okay. So, babati po natin, tatawagin po natin yung mga pangalan ng ating mga bisita. Please, pagka nandinig niyo po yung pangalan nyo, tumayo po tayo sandali para ma-acknowledge po namin kayo. Ano po? Una po, tawagin po si Presi Gregorios. Si Ma'am Presi Gregorios. Ayan, salamat po. Thank you po. Pangalawa po, si Mika Gregorios. Okay, salamat. And then si Ryan Gregorios. Ayan. Sila po ay galing pa sa malapit na lugar sa Hawaii. At isa pa po, si Carmen Salaksakan. Ayan po. Ayun po sa likod. Welcome po sa kanila. Sila naman po ay galing sa malapit ding lugar sa Mexico. So maraming salamat po at kami po ay nagagalak na nakasama po namin kayo sa araw na ito sa aming worship. Naway makita po namin kayo sa mga susunod pang linggo kung nandito pa po kayo. Okay? So, we are glad to welcome our visitors and online worshipers this morning. Join us again next Sunday and Sundays thereafter for our worship services. And ako po tayo sa ating greetings and prayer for birthdays and wedding anniversary celebrators this week.
January 25 hanggang 31. May birthday po tayo si Alfie. Brother Alfie Cleopas, happy birthday. So, mamaya tayo Okay, sige. Wala po tayong wedding anniversary celebrators for this week. So, pwede ko ba invite si Brother Alfie sa harapan para may pag-pray po ni Elder Fred? Sama-sama po natin pag-pray si Kuya Alpi. Ama naming Diyos, kami po muli nagpupuri sa buhay ni Kuya Alpi. Salamat po, nagpapatunay lamang sa buhay na ito ni Kuya Alpi na ikaw yung Diyos na gumabay sa kanya mula pa noon hanggang ngayon na siya ay nabubuhay. Salamat po sa iyong katapatan sa kanyang buhay. Salamat, Lord, dalangin namin kung paano mo siya pinagpala sa nagdaang taon ng kanyang buhay. Lord, i-bless mo po nang higit pa ang kanyang buhay sa mga susunod na taon na darating sa kanya, Panginoon. Ano man po yung desire ng puso ni Kuya Alpi, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon Jesus, mangyari ito. Matupad ito, Panginoon, sa iyong tulong at gabay. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo lamang bigyan ng magandang kalusugan si Kuya Alpi, maging ang kanyang buong pamilya. Dalangin namin, Panginoon, hayaan mo na ang buhay ni Kuya Alpi ay maging kagamit-gamit para sa iyong kaluwalhatian. Lord, tulungan mo po. Ano man po yung layunin mo pa sa buhay ni Kuya Alpi, mangyari ito sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Salamat po sa kapatid namin ito na Lord, na isa ring lingkod ng iyong simbang ito. Salamat po, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa buhay ni Kuya Alpi. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen and amen. Thank you. Happy birthday. Dugtong ko nga po pala, bago ako makalimutan, yung ating po mga bisita, kamag-anak nga po pala ni Sister Sally Relion. Okay, moving on sa ating church announcement. Okay, prayer meeting. Every Wednesday po, meron po tayong prayer meeting and everybody is invited. Nag-start po yan sa 9 a.m. Okay, next. Elders and Church Discipline. Ito, meron po tayong Elders Fellowship sa February 7, dito po gaganapin. So, invited po namin lahat ng mga elders. O pwede yung mga candidates sa magiging elder, pwede rin po, no? So, yan po, February 7, dito po sa CCCN, 9 a.m. And kay Arnova Discipleship Sunday, this coming Sunday po yan, tama po ba? So meron pong kay Arnova Discipleship, dito po gagawin, dito ba gagawin? Dito gagawin sa, siguro after worship service, 1 p.m. Right? Okay, sige. Kay Arnova Discipleship Sunday. Okay, so yun na lang po at wala na po iba. Tayo po'y awitin po natin ang ating fellowship song. Tayo po'y tumayo lahat at batiin din po natin ang ating mga ka-church. Speed the tide that binds our hearts in Christian love. The fellowship of kindred minds is like to that above. When we are wonderful, we pour a heartfelt prayers. Our fears, our hopes, our aches, our want, our comforts, and our cares. Morning po sa kanila lahat.